Boss Bas, di ba bumaliktad ang Solicitor General? Iba na po kasi ang Solicitor General. Tinanggal po si Minardo Guevara. Si Minardo Guevara po kasi ayaw niyang ipagtanggol ang Pilipinas sa Supreme Court sa usapin ng ICC kasi iba po yung paniniwala ng Pilipinas, gobyerno ng Pilipinas. Ang paniniwala po ni Minardo Guevara, wala na po tayong tapos na po, wala na pong hindi na po tayo sakop o wala na pong jurisdiction ang ICC. Pero sabi ng gobyerno meron. Kaya ayaw niyang ipagtanggol dahil iba yung paniniwala niya. Habang ang DTI agree sa 500 Noche Buena pero sa SONA 20 million gastos para sa pagkain ng mga buhaya. Drogon, good afternoon sir. Romantic Moon, crazy. Winter na ang lamig. Wala nang halaga ang piso, walang dahilan na pahalagahan ng salapi ng iba't ibang bansa. Yan ay dahil sa walang nagawa ang mabuting record ng Pilipinas sa panahon ni BBM Marcos. Abnoy. Boss, sa pagtatago ni Bato, may book na kaya siya pag lumabas siya. Baka. Pogi nga po yun at mabait pa. Oo, di ba? Napakagandang lalaki nun eh. Nung naging principal dyan sa Graceville. Yan ka ba? Hindi ka nagpapakita. Hindi yan malulugi kasi meron silang company all over the world. Ang nakakaawa yung hindi kasing laki ng Jollibee, Mr. Badong. Hindi ko naman nalugi nga po. Ano ba tawag sa 30% na nabawas sa'yo sa asset mo? Nalugi ka nga dahil 30% yung halaga ng Jollibee na nawala. Sabi mo bumagsak. Hindi naman sinabing bankrupt. Wala naman akong sinabing bankrupt eh. Yung sinasabi mo, bankrupt, di po mababankrupt ang Jollibee. Nalugi lang. Akalain mo, pwede palang mangyari yun sa negosyo, no? Pwede palang dumadami yung store mo worldwide. Pwede palang dumadami yung sales mo. Pero pwede ka palang malugi dahil sa stock market. Kaya dapat mga Pilipino, nag-aaral tayo lahat na yung mga, dyan tayo lugi, tayong mga mahirap. Dyan tayo talo ng mga mayayaman. Kasi sila, tignan nyo po yung mga kurso nila. Business, Master of Business and Management, di ba? Yan po yung mga kurso nila. Tayo ng mga kurso natin. Sa high school, anong pinapipili sa atin o tayo mismo nung high school? Eto kurso ko kasi mataas sweldo. Swelduhan tayo eh. Mga mahirap. Kahit ang pangarap natin, swelduhan eh. Pero mga mayayaman, hindi swelduhan ang pangarap nila. Maging may-ari ng mga kumpanya. So, ang tingin ko talaga, ang pinakalugi, lugi ang mahirap sa limited na access sa pangarap. Pangarap po, tayo talo. Yung pangarap po ng mga anak ng mayayaman, unlimited eh. Pwede kang mangarap na kahit na anong gusto mo eh. Sa mga mahirap po, limited yung pangarap natin eh. Kahit na pinakamatalino ka pa, basta mahirap. Ang una mo lalong isipin, ano ba ang mataas ang sweldo o makakapasok ako agad? Si BBM hindi makatulog at mga gabanete hindi natutulog. Course natin, kursonada. Boss Bats, may rally pa ba ngayon? December? Wala pa po akong alam. Lagsa ko umulan, Pinas, pero mga ibang kalahi natin ayaw umuwi dahil daw ang gulo sa atin. Mabuhay po kayo sa ginagawa ninyong pagtatanggol sa ating mahal na Sara at Bato. BP Sara at Bato. Hindi po tayo mananawa.
sa pagtatanggol sa kanila. Oy, yung mga hindi po nakapanood, maganda po yun. Kasi napanood ko lang yung dati kong video nung panahon ng pandemic. Nakakatuwa, ganun pala tayo, no? May mga nakalimutan na tayo na ginagawa natin ng pandemic. Ayan, panoorin nyo po, pinost ko uli. Yung na-create kong video. Actual yun, panahon po ng pandemic yan. Masyado tayong takot na takot. Walang mga tao sa kapaligiran. Kasi isa lang po ang allowed eh. Naalala ko lang. Isa lang yung allowed sa atin na lumabas, di ba? Bawat pamilya noon. Buti na lang nakatapos ako ng of course not. Padong sa Hong Kong, ang ordinary ongoing depositor, maghapon sila nakaupo sa isang lobby ng bangko. Kasi nag-invest sila sa stock market nila. Makikita mo pag tumataas ang sasaya nila. Ha? Buti na lang nakatapos ako ng of course not. Sa atin, bibihira po eh. Bibihira po yung mga ganyan eh. Kung lugi man sila sa Pinas, ma-offset nila yan sa ibang business nila. Nga sa ibang bansa na business. Paano po kaya tayo aahon? Hindi po, Ma'am Lintasya. Yung po sinasabi ko po sa inyo, nabawasan po yung mismong yaman. Yung mismong mga ari po ng Jollibee, yung yaman po na may-ari ng Jollibee, lahat na po yan, sakop na po yan yung lahat ng store niya sa buong mundo. Hindi po per store yan, yung yaman po mismo. Yung worth po nung Jollibee may-ari. Aminin man natin, kahit pag combine nyo pa po yan, pinakamarami pa rin Jollibee dito sa Pilipinas. Kaya nga po mahirap po unawain yan pag hindi nyo po talagang gagap kung ano po yung stock market. Ang sinasabi ko nga po sa inyo, kahit po sa Hong Kong, di ba? Talagang grabe ang pila sa Jollibee. Kahit nga hindi Pilipino, nakiki-Jollibee rin sa Hong Kong eh. Ganun din po sa Vietnam, mahaba din po ang pila sa Vietnam. Wala po kung ganong Pinoy na nakita doon. Yung mga Vietnamese, gustong-gusto rin nila yung Jollibee. Ganda ng Pinas sa eco, dapat ipaglaban natin. Dito wala tayong ganyan nakakapag-bet sa stock market sa mismong bangko. Paano po kaya tayo aahon? Isang presidente lang po yan. Gusto ko dyan mag-retire. Okay naman, Ma'am Perly. Pag ikaw naman may pera naman dito, okay ka lang. Basta nasa lugar ka lang na tahimik. Napanood kita, nakahubad ka ng damit. Para makaahon, pwede pa, sabi ni BP Sara, Stop Corruption and Ghost Project. Di na tayo makakabangon, nasan all na pagnanakaw. Kaya po, irritable si Auntie Claire. Kasi amoy patis siya. Amoy patis daw si Auntie Claire. Malulugi talaga, Boss Badong, kasi may share sila sa stock market, lalo na po yung malalaking company. Hi, Sir Buds. Pinakamatandang course ngayon, course option. Salamat, Buds. Ayan. Boss Buds, pwede magkomento dito. May napansin lang ako sa camera. Di rin bastos mga kongresista, no? Habang may nag-speech, dadaan lang sa harap, meron pa nagchichismisan. Ako po, nakita ko po sa aktual yan. Nashock po ako nung una ko nakita sila. Kasi inimbitahan kami ng dati naming congressman na may privilege speech siya. Yung tagapalakpak ba? Nakita ko habang nagsasalita yung congressman namin, nagpe-privilege speech, kanya-kanyang chismisan lang yung lahat ng congressman eh. Walang pakialam eh.